Hindi lang si Quezon City 1st District Representative Arjo Ataide ang nakuhanan ng tinatawag na resibo. Spotted din sina Senador Francis Escudero, Raffy Tulfo at Mark Villar kasamang isa pang government contractor. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sa nagpapatuloy ng mga investigasyon sa flood control scandal, maraming naglutang ang larawan ng mga kontratista kasama ang ilang politiko. Pero sa 15 kontratista na binanggit ni PBBM matapos ilunsad ang isumbong sa Pangulo website, ang mag-asawang Diskaya at mga kumpanyang nakakabit sa kanila at may-ari ng Wawaw Builders at Sims Construction Trading ang sumailalim sa matinding pagtatanong sa Senate Blue Ribbon Committee sa pinakahuling pagdinig. Present naman ang 15 sa nakalipas na mga hearing dahil sa sampina na pinadala sa mga hindi nakadalo noong nakaraan. Si Lawrence Lubiano na may-ari ng Centerways Construction ay nag-isa pa lang sa Kamara kung saan kinumpirma niya ang pag-donate ng 30 million pesos sa 2022 campaign ni Senator Chizzy Escudero na una na ring inamin ng dating SP. Ang may-ari ng QM Builders na si Alan Quirante hindi pa nahalukay ang kanyang mga koneksyon. Pero sa isang Reddit post ng isang user na Moist Survey 1559, inisa-isa nito ang mga ugnayan ni Quirante at ng kanyang pamilya. Sa kanyang post, pinakita ang larawan ng kasal ng anak na lalaki ni Quirante, kasama si Senador Raffy Tulfo na ninong ng mga kinasal. Ibig sabihin, kumpare ni Senator Raffy ang may-ari ng QM Builders. Ang anak ni Quirante ay isa ring kontratista gamit ang kanyang kumpanyang Adamant Developmental Corporation na nakakopo ng 48 million peso project sa Argao, Cebu nito lang June 2025. Ang kapatid naman ni Senator Cheese na si Det, na kinatawan ngayon ng Sorsogon 1st District, ay nakapangasawa ng isang negosyanteng Quirante na nasa cosmetics business. Isa pang larawan ay kasal ng isang John Leven Quirante, kung saan kasama nila si dating Senator Bong Revilla at sinasabing present din daw dito si nooy DPWH Secretary Mark Villar. Ang kumpanya ni John Leven ay minsan nang nakakuha ng 48 million pesos na kontrata sa DPWH noong 2024. Isa pang Jonathan Quirante ang nakitang kasama sa larawan, si dating Cebu Governor Gwen Garcia sa pagbubukas ng kanilang hotel. Ang construction company ni Jonathan ay naawardan ng 96 million pesos na kontrata ng DPWH noong 2023. Magkakasama naman sina Davao City Acting Mayor Basti Duterte, Mayor Junard Ahong Quirante Chan at Marino Party List Representative Sandro Gonzales na VP ng Alticon Builders.